I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. So, good afternoon po. Kaya po namin nandito po kami para for school purposes po, cause na may project po kami na kailangan gawin, and we just want to thank you po at sibigyan niyo po kami ng time na para ma-interview po kayo sa gagawin namin project. So ano po yung pangalan niyo po? My name is Rupert. Rupert. So, thank you, Sir Rupert. Thank you. So, andito po yung mga questions na itatanong ko sa inyo. And here's the first questions. What is the environmental issue you have experienced that need attention? I would say deforestation. Deforestation kasi medyo nakukulangan na yung government na i-focus yung mga living things like yan, yung mga trees natin, tapos yung lalo yung mga kagubatan na kakalbo na yun. Maganda po yung na-feeling yung issue kasi talagang marami na po talagang pumuputol ng mga puno, gawa ng ginagawang building. Yes, and yung sa mga bahay na ginagamit po sa mga parts ng bahay na kahoy na po yung ginagamit. Kaya marami na pong kagubatan na napupudpud na yung mga puno, and nauubos na rin po yung... Tsaka in addition, pumuputol sila ng mga puno kasi ginagawa nilang tissue paper. Yes, yun. And So, ayun dapat yung alam ng mga bata sa panahon ngayon na pumuputol ng puno para gumawa ng tissue, gumawa ng kung ano-ano. Pero dapat limit yung paggamit ng tissue paper kasi hindi magandang example yun to our future generations. Yes. Marami po talaga. May good effect siya, pero may bad effect sa... Mas lamang yung bad. Yes, sa culture natin na alam naman natin na kailangan natin ng puno, and especially yung hangin nun, makakatulong siya sa ating health. And second question, how does this environment issue impact individuals? Ayan, that's a good question. How does the environment issue impact individuals? Like for example, we are located in Metro Manila, tama? And we are lack of trees. And then pag may bad weather like typhoon or whatnot, syempre, most of our location in Metro Manila, pinabaha. Yes. So, kung magpa-plant tayo ng trees as soon as possible and government will help us, syempre, yung typhoon or kahit anumang weather na yan, kaya niyang i-resolve yung baha, kaya niyang anong tawag dito, parang madali siyang ma-resolve when it comes to that issue. Yeah. Third question. How important is this issue to be resolved? Para siyang ASAP, as soon as possible to be resolved. Kasi, para sa akin instead na kung anong issue sa atin yung nire-resolve, why don't we start to little, like for example this, we can plant trees, we can cut trees, pero hindi natin gagawin to sa urban area, which is a rural area dapat. Diba? Dapat ganun. Kasi kung magpuputol ka ng puno sa urban area, that does mean na parang ang hirap kasing magputol ng puno sa panahon yun sa Metro Manila.
ang dami ng mga buildings, ang dami ng mga area na mga recreational activities area, parang gano'n. Next question. In your opinion, how would you resolve this environmental issue if you were the country leader? If I'm the country leader, I would say, or I would tell to people not to be ano ba to? Parang hindi maging abusado sa paggamit ng mga tissue for that. And also, yung pagpuputol ng puno, syempre wala naman din kung ako leader kahit naman ang president natin, wala din naman power to stop kung sino man yung nagpuputol ng puno because they running a business, ginagawa nilang business yung pagpuputol ng puno, and ginagawa nilang tissue or whatnot. Kung ako yung leader, siguro sisimulan ko sa pakikipag-communicate to those person na nagpuputol ng puno. Kasi if may maganda kayong communication to each other, mapag-uusapan pwedeng pumutol ng puno yung tama din sa hindi yung makaka-apekto sa buong komunidad. Parang gano'n. Next question. How does this problem impact your way of life? That's a good question, actually. Doon ako nag-stick sa sa pagpuputol ng puno kasi pag nagputol ng puno, like for example, doon sa baha. Syempre, not only me, pero other people, ang daming nakaka-experience ng bad impact. Like for example, sa baha, ang daming commuters, hindi naman sa atin lahat mayaman, makakabili ng kotse, makakabili ng vehicle. So, nakaka-experience ng baha, nakaka-experience ng putik, papasok ka ng trabaho, maputik ka, mabaho ka, ganyan. Kasi nga dahil sa baha. That's a good answer po kasi talaga. Even though na they have a budget, pero mas binibigyan nila ng attention yung other issue. Kaya yung mga simple issue na akala nila simple lang is hindi na binibigyan ng pasyente. Especially sa mga taong nababahala. Sabi niyo po, wala namang pera yung mga ibang tao hindi naman po lahat may pera and mayaman. Kaya wala silang ganun kalakas na power para kumonekta sa government. Kaya dapat po talaga bigyan ng attention sa atin. Last question po. As a citizen, how can you help to solve this issue? I would say a word. Discipline. Discipline. Kasi if you have discipline with yourself, you can do right things. Not only with yourself, but to other people, to other living things in this world. Like for example, trees, is water, you can save water, save the mother nature. Parang ganun, syempre dapat magsisimula from you, not from other people. Or
got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Magandang gabi sir. Nandito kami para sa isang para hingin ang opinion mo sa mga legal issues. At una sa lahat, nandito nga pala ako kasama si Justin Biong, na ako pa ako estudyante. At ang unang katanungan ko ay, tungkol sa legal issues ay, what is the legal issue you have experienced that needs attention? The legal issue that I personally experience is health and safety regulations. And para sa akin, it is a crucial concern. How does this legal issue impact individuals? Maaaring mapahamak ang kapakanan ng mga individual na humahantong sa mga aksidente, pinsala o kahit na mga kung madagalang siya sa kalusugan. Number 3, how important is this issue to be resolved? Sobrang halaga ang paglutas ng mga issue sa health and safety regulations para rin sa pangkalahatang kapakanan ng lipunan na nagbibigay diin sa mga hakbang sa pag-iwas at kaligtasan sa lugar ng trabaho. In your opinion, how would you resolve this legal issue if you were the country leader? As a country leader, palalakasin ko ang pagpapatupad, dagdagan ng kamalayan at makipagtulungan sa mga negosyo para matiyak ang mahigpit na pagsunod sa mga pamantayan ng health and safety regulations. Number 5, how does this problem impact your way of life? Ang pagsunod sa mga regulasyon ay nakaka-apekto sa pang-araw-araw na buhay ng lahat sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas ligtas na kapaligiran maging sa trabaho, sa mga pampublikong espasyo o paggamit ng mga produkto at serbisyo. And number 6, why should the government give this issue more attention? The government should prioritize this issue dahil sa potential para sa malawakang pinsala kung mapabayaan, makakaapekto sa productivity, public health, at pangkalahatang paggalingan ng lipunan. And my last question is, as a citizen, how can you help to solve this issue? Maaaring mag-ambag ang mga mamamayan sa pamagitan ng panatiling may kaalaman, pag-uulat ng mga paglabag at pagsuporta sa mga hakbangin na nagpropromote ng kamalayan sa kalusugan at kaligtasan. Ang pakikilahok sa mga talakayan sa komunidad ay maaari ding magpataas ng kolektibong kamalayan. Thank you for your answer. Okay.